Iniiwasan ko na maging topic ito kasi hindi nakakatawa at medyo nakaka-frustrate talaga na meron na namang school shooting na naganap at may mga namatay na mga estudyante. Matagal nang nangyayari ito sa Amerika at meron na ding ilang bansa ang nagkakaroon ng ganito. Ang nakakalungkot, imbis na ang Pilipinas ay mapunta sa mga bansang hindi sumusunod sa yapak ng Amerika na may mga school shooting, ay sunod-sunod na ang nangyayaring ganito sa bansa. So nag-post ako ng isang katotohanan na na-realize ko. Kasi 'di ba naging DepEd Secretary si Inday. At nung panahon ni Inday, number one ang DepEd sa trust and performance rating para sa mga Pilipino. Ang sabi ko, walang mga gantong malalalang shooting nung si Inday pa ang nasa DepEd. Which is, kahit ano pa ang palusot nyo, this is a fact. 'Di ba? Ngayon, merong isang pink na nagsabi, wala rin naman siyang nagawang tama. So, I posted this. Ilan lang to sa mga nagawa ni Inday, hindi pa to lahat kasi ito lang yung kinaya ng screenshot. Pero dito pa lang sa screenshot na to, makikita na natin kung alin ang may mga tulong, kung bakit hindi nagkakaroon ng ganitong kalalang mga shooting nung panahon niya. One is itong Catch Up Fridays. Kasi ang isang tinuturo dito ay values, peace, and health education. So dito ay binibigyan ng avenue ang mga bata na magsulat, mag-express ng kanilang emosyon, at also tinututukan din dito yung emosyon, yung pagkakaintindi ng mga bata sa peace, and syempre yung kanilang ugali, yung kanilang values. Sinulong din ang Learners Protection Center. It established a centralized action center and reporting hotline to handle bullying, rights violation, and student safety. Actually, nung panahon ni Inday, may mga nag-report na dito. Ang tanong, pinagpapatuloy ba nila ito at gumagana ba? At sinusunod ba yung sistema na unang inimplement ni Inday dyan sa DepEd? Imagine, sa maikling screenshot na yan na hindi kayang i-post ang kabuuan ng mga ginawa ni Inday, at least dalawa agad dyan ang nag-a-address at nagpe-prevent sa ganitong mga bagay-bagay. Hopefully, hindi ito ina-address ni DepEd Secretary Sani Angara ng paupo. Dapat mas aggressive na ang ating ginagawa patungkol dito. This is a serious matter. This is our youth. Ito ang mga taong tinatawag natin na pag-asa ng bayan. Hindi lang po dito apektado yung mga mismong nagsushooting. Apektado po nito at nagkakaroon din ng trauma yung mismong nai-involve. Also, yung fear ng ibang mga kabataan na pumapasok sa ating mga paaralan. I don't understand kung bakit mas inuuna natin ang impeachment, ang mga Duterte, sa mga pinks na nagsasabing pro-Filipino, sa angat buhay, magtulong-tulong na po tayo tungkol sa issue na to. Kasi kapag kabataan natin ang na-damage ng malala, walang panalo dito kahit sino sa bansa.